Ang baba, walang maaalis na manininda na nakapwesto ngayon sa bayan ng sa palengke ng Santa Cruz. Pag-aari pa rin po ng munisipyo pagkatapos ng 25 taon. Hindi mawawala yun. Ang investment po ay 1.8 billion pesos noong 2020 sana. Ipagagawa po yan. Lahat ilalagay dyan ang NBI, Social Security System, GSIS, BIR, LTO, PSA, lahat ng mga agencies na kailangan natin sa transaksyon ng araw-araw natin. Ano po ang ginawa nila? Pinatagal nila ang tinatawag na PPP Ordinance dahil ang Santa Cruz ay walang Public-Private Partnership Ordinance. Buhay ang testigo ko ngayon, ang aking saksi, nandiyan si Konsehal Alan Pamatmat. Kaming dalawa ang kaharap ng pinresent ng SM. Wala pong gagastusin ng bayan ng Santa Cruz, hindi rin po bibili ng SM yan. Dahil bawal na ibenta basta-basta ang pag-aari ng pamahalaan. At isa pa po, wala pong titulo ang palengke ng Santa Cruz kaya hindi natin pwede ibenta. Ayan, ginamit po sa akin yan. Mga kababayan barangay 2 at 3, ako po ay lumaki dito sa inyo. Ang iba dyan ay halos kasabay ko sa elementary. 33 taong gobernador ang tatay ko rito. 6 na taong mayor. 8 taong palang mayor ng ang aking kapatid si Boy San Luis. 6 na taong congressman si Boy. Ako po 6 na taong congressman. Ngayon, 5 taong kong mayor. Nakitaan niyo po ba kami ng yaman dito sa bayan ng Santa Cruz? Nakitaan niyo po ba ang San Luis ng maraming lupa sa bayan ng Santa Cruz? Nakitaan niyo ba kami ng mga negosyo rito sa bayan ng Santa Cruz? Wala po. Ang aking negosyo ay ang pagsisilbi, pagharap sa aking sinumpaang tungkulin. Ito ang aking pinangako sa aking ama at sa aking yumaong kapatid. Ngayon, sa isang iglap, meron tayong kabarangay sa 2 na ngayon ay kumakandidatong konsehal na kala mo kung sino. Ilang taong kasama ng anak ko. Ilang taong kasama namin. Pagkatapos pupunta sa akin, nagkauutang dahil sa sugal. Humihingi ng tulong. Okay ako, tutulong ako kung ang paglalagyan mo ay tulong sa bayan, hindi sa pangsariling kapakinabangan lamang. Wala akong masamang pinakita sa kanya, pero ngayon, kung laitin niya ako, ganun ba akong kasama sa inyo, mga kababayan? Ganun ba ang pinakita ni Boy San Luis sa bayan ng Santa Cruz? Ganun ba ang iniwang alaala at pagmamalaki nyo si Pelesing San Luis kahit sa ang sulok ng mundo? Mga kababayan, maaaring ang kislap ng salapi nila ngayon ay napakaganda sa ating mga tenga dahil siyempre lahat kailangan. Pero higit sa lahat, ang kailangan natin ay ang iiwanan natin sa ating mga anak at apo. Ang dignidad, respeto, at tunay na pagmamahal sa bawat isang mamamayan ng bayan ng Santa Cruz. Alam niyo ako, may respeto ako sa lahat. Nire-respeto ko ang sangguniang bayan. Pero sa nangyayari ngayon, institusyon ang sangguniang bayan. Sana ang aking mga kasama sa paglilingkod, anuman ang kulay namin, kahit na magkakalaban ng mortal, kahit anong araw sa gera, nirespeto sa bawat isa.
Pero dito, nakikita natin, pagkalabang ka sa politika, hindi na sinasaalang-alang ang respeto sa institusyon katulad ng opisina ng punong bayan na kayo ang lahat ang naghalal at ito ang simbolo ng bayan ng Santa Cruz. Mga kababayan, tingnan nyo ang iiwanan nyo sa bayan ng Santa Cruz. Kilalanin nyo maigi, hindi lamang palamuti o kislap ng salapi, kundi ang tunay na kalooban, ang tunay na lahi, na layunin sa bayan ng Santa Cruz. Nakakilala niyo ako noon, napakayaman po namin. Hindi na ako kailangan pumunta, bumalik pa sa bayang ito. Pero nung sinabi sa akin ni Boy, kailangan ka namin dito. Nalibang ako sa pagtulong sa aking mga kababayan, lalo sa ika-4 distrito. Na naging kapalit ang kabuhayan na dapat sana ngayon ang aking mga anak na ito, ang aking mga apo, ay maginhawa na. Maaaring sa ibang bansa, napakayaman sana ngayon. Sinugal ko ito sa ngalan ng pagmamahal na iniwan at ipinamana ng aking ama na si Governor Saldico. Mga kababayan, tulungan nyo hindi si Egay San Luis, kundi ang aking ama na iniwan ang tunay na layunin ng politika na magkaroon ng pagmamahal at pagrespeto at pagmamalasakit sa bawat isang mamamayan. Ano po ang sasabihin? Sa darating na halalan, sigurado ang daming babayaran. Ngayon pa lamang sinasabi na nila, babayaran ko kayo. Ito ba ang iiwanan natin? Ako po hindi magbabayad sa inyo. Tutulong ako hanggang kaya ng munisipyo. Hanggang kaya ng sarili kong bulsa. Ito ang aking gagawin. Pero ni minsan, siguro naman po makikita nyo na ngayon. Kitang-kita nyo na sa highway. Hindi po ba? Ano nakikita nyo doon? Sa palasan, kitang-kita nyo na. Nandun ang mga farm ng mga sasabungin. Libo-libo. Si Boy ba, nagsasabong nung araw? Nakapaglagay ba ng ganong kalaking farm ng sabungan? Bukod kami, gumising kayo, bayan ng Santa Cruz. Dahil kailangan natin ang tunay na leader ng tao na may malasakit, magmamahal, may puso't damdamin na kayang magsakripisyo at higit sa lahat, may takot sa Panginoon. Ito po ang kailangan natin ngayon. Ang daming hindi natin naiintindihan sa nangyayari sa politika ng nasyonal. Ngayon nandiyan ang AIX, nandiyan ang MAIP, nandiyan ang AKAP. Lahat na lang ng ayuda. Nag-ahabulan tayo pagka may ayuda. Pero pagpili natin, nanguugit ng ating pamahalaan, hindi rin natin malaman. Anong susundin natin? Ang ating damdamin, ang ating utak, ang ating bulsa. Sundin nyo ang ating idolo na andyan, si Dr. Jose Rizal na ibinigay, sinakripisyo ang lahat para sa ngayon. Tayo may kalayaang bumoto, may kalayaang mamili kung anong buhay ang gusto natin, may kalayaan tayo kahit anong gawin natin. Alalahanin niyo po yan.